Today is the feast of the dedication of the Lateran Basilica of St. John. Ngayon, pinagdiriwang natin ang kapistahan, ang pagtatalaga ng simbahang Lateran Basilica ng San Juan. Ano po ba ang kahalagaan nito sa ating mga Katolikong Kristiyano? Ano po bang importansya nitong simbahan na ito sa ating mananampalataya? Umpisan po natin sa pagdinilay natin sa terminologies ng kapistahan ngayon. Lateran Basilica of St. John. Number 1, Lateran. Ibig pong sabihin nito, ang Lateran po ay galing po sa pamilyang Lateranus family. At itong Lateran na sinasabi at tinutukoy ay hindi lang basta-bastang gusali. Originally, ito ay isang palasyo. It is a Lateran palace of the family Lateranus. At anong mayroon dito? Ang Lateran family ay binigay, idinonate ang gusali, ang palasyong ito bilang simbahan ng Santo Papang Pope Sylvester. Kaya tawag din sa simbahan na ito, Lateran Basilica. Basilica, ibig sabihin, Basileo, kingdom, palasyo, malaking gusali at struktura na ito. Pinapamalas na ang Basilica ay simbahan ng Santo Papa. Sa Archdiocese of Lingay Dagupan, may dalawang minor basilica. At ano po yun? Ang una ay ang minor basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag. Ang isa naman ang Basilica Minore ng Santo Domingo de Guzman ng San Carlos. Ibig sabihin, ang dalawang simbahan natin dito sa Archdiocese ng Lingay Dagupan ay tinuturing bilang simbahan ng Santo Papa kasi sa debosyon at sa pananampalatayang Kristyanismo na idinulot sa ating mga tagapangasinan. Lateran Basilica. Ngayon naman ay magtuko tayo, bakit St. John? Inihandog ito at inialay sa dalawang St. John, dalawang santo. Ang una ay si St. John the Baptist, San Juan Bautista. At ang isang santo naman na may pangalang John ay ang patron natin dito sa katedral, St. John the Evangelist or St. John the Beloved. Inihandog itong simbahan na ito sa patron ng dalawang may Juan, San Juan Bautista, San Juan Evangelista. Thus, the name, the Lateran Basilica of St. John. Father, ano namang pakialam naman yan sa amin bilang buhay Katolikong Kristiyano kung yan ang simbahan na yan ay nasa Roma at kami naman ay nasa Dagupan? Bakit natin pinagdiriwang? Simple lang po ang sagot. Kung babalikan natin ang history ng ating pananampalataya, ang ating paniniwala, lalo na sa mga unang Kristiyanong komunidad sa bansang Roma, dati po, ang mga unang Kristiyano ay hindi basta-basta nakakapagdiriwang na banal na Eucharistia di tulad sa panahon natin ngayon na malaya. Kung dati sa panahon nila nagtatago pa sila, nung panahon nila ay inuusig sila at lalo na ipinapapatay ang mga naniniwala kay Kristo, sa panahon natin ngayon, malaya tayong isinasabuhay ang pagiging Katolikong Kristiyano. So, anong kahalagaan nitong simbahan na ito? Nung naging hari at emperor, si Emperor Constantine, nagkaroon siya ng digmaan, bakbakan, at isang pagkakataon na ito ay nanalo siya sa senyales, sa simbolismo ni Kristo. Through this sign, you will win. Through this cross, you will conquer. At dahil doon, bilang emperor sa Roma, si Emperor Constantine ay ginawa niyang official state religion ang Katolisismo sa bansang Roma.
at ipinag-utos lalo na ang pagpapatayo ng unang simbahang Katolika na bigay at donasyon ng Lateranus family. Therefore, kung wala ang unang simbahan na ito, hindi tayo malayang nagdiriwang ng ating pananampalataya ngayon. Without the first church, we do not have any other churches. Without this temple built for God, we do not have any temples dedicated for God. Napakaganda ang tutudusin dahil hindi lang gusali ang pinag-uusapan nito, kundi yung paniniwala at pananampalataya simula pa noong umpisa at hanggang ngayon. Tayo naman magtungo sa ating mga pagbasa ngayong araw. May paulit-ulit na binibigkas ng ating mga lectors ngayon hango sa 3 pagbasa sa linggo na ito. At ang salitang iyon, ang pangungusap na iyon ay Temple of God. Kung kayo ang tatanungin ko, nasaan po ang simbahan? Kung lalaliman ko pa at magiging partikular, nasaan po ang simbahan ng Dagupan? Turo nyo nga po kung pwede. Nasaan po ang simbahan ng Dagupan? Saan nyo po ituturo? Huwag nyo po ko inguso, Father, yun. Saan po ang simbahan ng Dagupan? Turo nyo po. Wala po kayong tuturo. Ulitin natin. Nasaan po ang simbahan ng Dagupan? Turo. Ang tinuturo natin, Father, di ba malaking mata mo? Malabo na ba? Father, obvious naman kung saan ka nagmimisa. Ang simbahan ng Dagupan, Father, ay nandito mismo sa tinatapakan natin sa katedral. Kung yun ang sagot ninyo, nagkakamali kayo. Nasaan ang simbahan ng Dagupan? Hindi dito sa tinatapakan nating gusali na ito. Hindi sa mga grandeng mga ornaments at decorations na nandito. Ang simbahan ay hindi gusali. Ang simbahan ay hindi kung saan kayo nakatapak ngayon. Nasaan ang simbahan? Tingin kayo sa katabi nyo. Yun ang sagot. Because particularly, St. Paul, in his letter to the Corinthians, he said, "You are the temples of God." Kayo ay ang simbahan ng Diyos. Ang simbahan ay hindi lang istruktura. Ang simbahan ay bawat isa sa atin. Because if we are the temples of God, the Holy Spirit resides in each temple of us. Kaya huwag natin kakalimutan, mga kapatid, kay Kristo, na maliban na tayo nilikha ng Diyos bilang kawangis niya, we are created in the image and likeness of God. Always remember, ang halaga ninyo ay ang pagiging templo ng Diyos. You are God's temple. Kaya simple lang panyaya sa atin ng selebrasyon ngayong araw. Huwag na huwag kakalimutan na magbigay respeto sa sarili at sa iba. Pag nakalimutan natin bigyang dignidad ang bawat isa sa atin, nakakalimutan natin na ang Diyos ay nananahan sa atin. Mga kapatid kay Kristo, ang simbahan ay hindi lang gusali. Ang simbahan ay isa bawat sa atin. We must respect each other because the Holy Spirit resides in you. Always remember, where the church is, you are there. Bigyang pagpapahalaga, bigyang respeto ang bawat isa. Amen.